Davao City. Awa ng Diyos, simula nang ito ay maisagawa ay hindi muling nagkaroon ng landslide o soil erosion. Magandang pamarisan ito sa pagampat ng landslide o soil erosion sa mga bulubunduking bahagi ng ating bansa. Pero yun nga lang, sa pamumulitika, abay tila naghahanap sila o nagtatanim sila ng ebidensya. The DPWH. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH the agencies, they're not the prime, they're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so diretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting... Ang dahilan ng pagbaha ay yung dolomite. Bakit hindi nila tignan? At alam naman ng Filipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? So ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na issue. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Dolomite, sisimulan ng imbestigahan. Paiimbestigahan nila. Ang Dolomite Beach, ngayon ipaiimbestigahan nila. Pero nung panahon na nagdudugyot at mabaho, at walang nag-aasikaso, hindi pinaimbestigan. Hindi pinalinis. Buti na lang nandyan si Tatay Digong at sinaayos. Ngayon pa iimbestigan sa ano naman? Para meron lang kayo masisi. Oo, maraming namamangha at nagkaroon ng ganyan sa Metro Manila. Malaburakay. Tapos ngayon, binabatikos nyo. Nag-cause daw ng baha. Ganto raw ganire. Malaki daw ang pinera. Nakanambaging naman, Sino na naman sisisihin nyo? Wala na kasi kayong makalkal. Patungkol sa mga Duterte. At ito pa, ang Davao talaga, ang inuna nila. Pinaimbestigahan. Ano nangyari? Dahil sinagot ng DPWH ng malaking libro sa flood control, nakapokus na naman sila sa netting, rock netting. Dahil daw kuno magaling mag-imbestiga, ito sa rock netting, kala namin nag-resign ka. Nangyari. Ay, pag nag-resign na. Pag nagngangaw-ngaw sa media at sinabing wala namang pondo, tama na. Bakit nakakagulat? Andiyan ka? Isa ba tong Kala namin talaga totoo. Totoo ba talaga siya? Sino siya? Ang galing niyang. Mahirap na ngayon na. Hindi natin alam kung sino yung tunay nakakampi. Dahil, ikaw ba naman magre-resign ka tapos andiyan ka? Ikaw nanonood sa akin, sabihin mo sa akin, ang dami mong sinatsat noon, ang dami mong sinabi na walang pondo, walang opisina, walang ano-ano. Eto ka ngayon, nag-iimbestiga. Kilala ko siya. Kilala mo siya. Sino siya? Okay na ho, magbanggit ng pangalan niya. At ano pa ba ang pwede niyong malaman? Si Zaldico, wala na daw balak bumalik. Abangan natin yan maya-maya. Dito ako na biglang natawa. 'Di ba? Kanina umaga yung nagulat ako, Siya 'yan. Siya ba talaga 'yan?
Oo, ang ganda-ganda ng tono, bigla na lang nawala sa tono. At mukha nga daw sinabotahe ng Marcos admin at ng ICI ang mga flood control sa Davao City at ang kanilang ginawang pag-i-inspect sa road slope protection structure at Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road, abay binaklas at pinunitan ang mga net. So, compromise na ang integrity niyan ngayon? Sino ang sisisihin kung dahil dyan ay guguho ang portion na yan? Siyempre, ang mga Duterte na naman. At sa kanilang pag-i-inspect kahapon sa Davao City, ang kakarampot lamang na na-damage na flood control ay ginawa agad headline ng mainstream media. Diyos ko, ilang kilometrong project, wala pa yata sa 1% ang may sira. Pero eto ho, hindi ito ghost project. Hindi ito dinorobo. Ito ho ay nasira. Tapos headline, wow, magaling talaga kayo magtahi-tahi, magtugma-tugma. Magaling kayo gumawa ng kwento. Mga taga Davao, Mindanao, kayo na ho magsalita. Mag-comment ho kayo dyan. Ano ho ang flood control sa Davao? Di ba napakita na yan? Wala hong anomalya. Magaganda. Hindi natin masabi kahit matibay nasisira. Diba? Kahit nga kotse, bakal yun, no? Sasakyan, nasisira. Maski bahay, nasisira. Ito pa kayang nilalaro ng ulan tuwing may baha? Tuwing may bagyo? Diba? Hindi naman pala baha. Malaking portion ng tubig. Siyempre, masisira yan. Ngayon, ginagawa nilang isang malaking ano ba tawag doon? Isang malaking pinapalaki yung istoryahe. 'Di ba? Ang dapat nga natatawa na nga lang kami sa inyo eh. Bakit kayo nagpunta diyan? 'Di ba ayaw nyo nga? 'Di ba? Sabi nyo ganto, ganire, sabi nyo ganun. Ano ba talaga? Para kang si Toxons eh. 'Di ba? Si Toxis. Oo, nag-resign, bumalik, nag-resign, bumalik, nag-resign, bumalik. Kwento yung sa pagong. Ngayon, ikaw ang headline. Akala ba na, siguro nakausap na, sabi ni Aling Ledesma. Baka siguro sinabihan na sabi ni Aling Ledesma. Yun lang. Hindi ko ipagbibili ang aking integridad, ang aking prinsipyo. Yun ang sabi sa video. Diba? Hindi niya nga pinagbili. Wala naman pinagbili. Diba? Pero, yung salita mo, yung pronouncement mo, parang disagree ka, tapos andyan ka, ano yun? Oh, wow. Magic. Ginawang national issue. Pwede naman sanang ipagawa na lang sa kontraktor, hindi ba? Tama. At may insurance naman yan. Ngayon, matetenga yan dahil maraming pagdadaanan na proseso. Imbes na ipagawa na lang agad ang maliit na portion na yan. Good job. Gawa-gawa na lang ho yan. Alam nyo bakit? Wala na silang maibato kay Tatay Digo, kay BP Sara at sa mga partido ng Duterte. Wala na silang makuwang pwedeng ipukol. Kahit malayo, dinayo, na dapat pagtuunan ng Maynila at Ilocos, dinayo. Ang dumayo, yung ayaw wala kasing pondo. Dahil lang pala sa budget. Noong nagka-budget, ayun na. Nag-imbestiga na. Sino siya? Kilala niyo ba siya? Aba. Ako kilala ko siya, hindi ko lang babanggitin ang pangalan. Oo, kasi sabi niya noon, habang siya ini-interview, di ba sabi niya, kasi wala, kaka makakita. Isang ahensya, walang pondo. Walang opisina. Napondohan. Ayan na, marangkada ang mama. Talaga sa pamumulitika, politics over welfare, politics over public service. Hindi po ito treasure hunting. Ito daw ay isang inspection trip ng ICI Malacanang sa Davao City Infrastructure Projects. Kuha po ang mga larawan sa may dalisdis ng Philippine-Japan Friendship Highway malapit sa panulukan ng Matina Shrine. Isa itong public works project na naglalayong pigilan ang pagdausdos ng lupa mula sa burol na ginawa sa Davao City.
Awa ng Diyos, simula nang ito ay maisagawa ay hindi muling nagkaroon ng landslide o soil erosion. Magandang pamarisan ito sa pagampat ng landslide o soil erosion sa mga bulubunduking bahagi ng ating bansa. Pero yun nga lang, sa pamumulitika, abay tila naghahanap sila o nagtatanim sila ng ebidensya na maibabato sa mga Duterte. Diyos ko, Ito na lang para matapos tayo sa usapin na walang pondo at walang opisina. Ganito na lang, kung halimbawa naman ako, nangyari sa akin, kung ako at sinabi ko na sa harap ng maraming tao, milyon-milyon Pilipino nakapanood, 'di ba? Dapat tinigilan niya na, hindi na sila sumama. Kasi ano iisipin ng tao sa kanya? Kahit ikaw na nanonood sa akin, ano iisipin mo dito sa tao na ito? Ang dami mong inakngak, ang dami mong sinabi. Tapos ito, nag-iimbestiga ka. Oo, magaling ka, kasi magaling ka. Given naman yun magaling ka talaga. Ang problema nga lang, yung prinsipyo, di sana. Tapos na nung nagsalita ka, ayoko na, I'm out. Ganun. I'm out. Kasi nagsalita na ako sa milyon-milyon tao na ganito. Kaso wala Anong nangyari, eto, bigla-biglaan na lang. Diba? Ang bilis ng pangyayari. Kaya nga dapat, sabi naman nakararami, bakit andyan? Hindi sa Maynila, hindi sa Ilocos. Kasi sinasabi na ni Manong Chavit imbestigahan nyo ang Ilocos. Ang layo. Gusto nila may eroplano na sasakyan siguro. Sabi ni Aling Ledesma. Diba? Parang gano'n ang lumalabas. Pero maalis na tayo sa usapin na yan. Kung ako lang, sasabihin ko lang to. X ka na sa akin. Noon dati, talagang todo build up ako kasi sabi ko magaling. Magaling to. Meron tong isang salita. May paninindigan, hindi, yung prinsipyo na sinatawag, nasa kanya. Ngayon nagulat ako. Hindi naman natin sinasabi na may magkano. Oo, kasi, eto, wait lang. Hindi naman natin sinasabing may magkano. Ang tanong kasi dito, asaan yung word of honor? Sa bagay, wala naman pala siyang sinabi na Wala naman siyang sinabi na, na hindi siya babalik. Pwede naman palang bumalik. Oo, basta nag-resign. Head start. Ito, matagal ng panahon pinag-uusapan ito. So, lumipas sa mga buwan-buwan, ganun pa rin ang usapin. Alam niyo bakit? Oo. Nung pagbaha pa lang dyan sa Maynila, Kamaniliaan, dapat, sila na dapat imbestigahan. Ngayon, parang nalilihis. Yung DPWH, ano ba itawag doon? Yung pinagtatalunan nila sa Sunog-Apog, tsaka yung isang congressman dyan, ano ba pangalan nun? Diba nai-issue siya sa 700 million na hindi gumana na pumping station? Nagkabaha-baha ang Maynila. So ngayon ito, paiimbestigahan daw nila ang Dolomite kasi, baka daw may dumurobo, baka daw merong maraming mali. Isa lang ang sasabihin ng taong bayan. Nasaan ba kayo noong hinahakot yung tunay-tunaladang basura dyan? Humarap ba kayo? Asan ba kayo noong sinasaayos at pinapaganda ang Dolomite Beach? Nagtatanong lang ho kami. Kasi bigla kayong umi-eksena, sasabihin nyo, merong ganito, merong ganiri. Sino ba ito? Ipasok na. We're now joined by the chairperson of the House Committee on Public Accounts, Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Representative Redon, good morning to you. Good morning, Karen. Thank you for having me. All right. Now, do you believe that the House actually still has the credibility to investigate the corruption with flood control projects? Well, I think the commitment of the House of Representatives is basically to implement the presidential pronouncement to look into flood control projects. So as a result of the briefings, the House will be forming a tri-committee with the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee to look into all the infrastructure and flood control projects that are deemed anomalous,
substandard, ghost, and incomplete projects Okay. by the DPWH. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime, they're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so diretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. Sige lang So- muna, wag ka lang pag-interview, babalasahin ka lang dyan. Ito naman kasi. Mamaya ipapasok natin yung Dolomite Beach, Akala ko ito yung usapin dun kailan ba ito? 1 month ago itong nangyari ito. Pero nagtataka ako, bakit ka pa pumayag magpa-interview kung nababalasa? Tuloy. Will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But Nasaan na? Ang tagal na. 1 buwan na to, titignan natin, yung interview na to. 2 months ago. 2 months ago, in-interview itong mama. Ay, hanggang ngayon, wala pa tayong makita na naiimbestigahan at hindi pa humaharap itong si Ko. Nangyari? Talaga naman, Ano nangyari? Talaga naman. Oo, tuloy. again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from SunWest. I mean, as of Representative 2019. Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No, so Wala na. Pinagtanggol na. Hanggang ngayon, di pa mailabas si Ko. Eto na, yung Dolomite. Gusto kong, kasi parang naguguluhan ng ating kababayan sa ginawa ng ni Tatay Digong na napakaganda at maging tourist attraction itong Dolomite Beach. Kung ano-ano ang sinisilip nila ngayon. Diba? Pasok. So, natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng pagbaha ay yung Dolomite. Bakit kita hindi nyo? nila tignan? At alam naman ng Filipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? So ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na issue. Sir, balikan lang natin during dito sa construction or dito po sa rehabilitation po sa Manila Bay, sa Manila Bay Dolomite Beach project. Hindi po ba marami na pong mga pag-question ito at nabigyan na po ng kasagutan ng gobyerno and needed pa ba na maibalik-balik itong issue na po ito, attorney? Ako naniniwala ako, Agnar, na nasagot na ito ng Department of Environment and Natural Resources nung kine-question ito, nung kino-construct na Una, yung mga critic dito sinasabi, makakasira daw ito sa natural habitat ng Manila Bay dahil hindi daw natural yung Dolomite na ibubuhos diyan, So, pangalawa, band-aid solution lang naman daw itong sinasabi nilang Dolomite dahil hindi tinutukoy yung tunay na root cause ng pollution. Marami pang ibang mga katanungan pero sa palagay ko nasagot na ito ng DNR, no? At hindi ako naniniwala na bakit ba naman
bubuhayin ulit itong issue na to at alamin kung kailangan ba may pruweba naman na naging malinis nga yung lugar. Yung itong Dolomite na project ay isang clean up project ng DNR at ng gobyerno. Tama. Para linisin nga ang parte ng Manila Bay na kung noon puro basura yung nakikita natin. Ngayon ay nagiging isang tourist spot pa, diba? At naging malinaw naman yung dagat diyan. Marami ng mga isda. So nakita natin na may pruweba na hindi nakasira sa kalikasan natin. Opo, sir, during sa rehabilitation po ng Manila Bay, itong project na po na ito, nagkaroon ba tayo ng problema sa malawakang pagbaha? Kasi ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan nga ito ay dahil dito sa naging pahayag ng MMDA at sinasabi na ang dahilan daw ng mga pagbaha, lalo na po dyan sa lungsod ng Maynila, ay dyan po sa Manila Bay or dahil po dyan sa Dolomite Beach. Sa Dolomite. Ewan ko, no? Pero ako natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng pagbaha ay yung Dolomite. Bakit hindi nila tignan? At alam naman ng Filipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? Okay, tanyo. Tama lahat ng sinasabi dito ni Atty. Noel Filangco eh. Actually, ganito yan. So, ang gobyerno, kung sino man syudad na nakakasakop, dapat meron kayong maintenance sa mga drainage. Meron kayong declogging every week, para ma-maintain nyo. Kung talaga ba talagang walang nagbabara dyan sa mga drainage na yan, papunta sa kung saan man. At yung estero, sa panahon ni Tatay Digong, maganda ho yan. Lagi ang DNR, andyan, araw-araw. Pansinin nyo ngayon parang nawala ata eh. Tapos nung nagabahaba, sinisin nyo si Tatay Digong. Ano ba kayo? Diba? Ang isang magandang lungsod, isang magandang lugar, bibigyan ko na lang kayo ng maganda para sabihin nyo. Tanong ko kayo, ang Makati ba binabaha? Merong part, doon sa mga ano ba tawag doon, yung mga catch basin. Pero in terms of pagbabara, malabo. Hindi siguro. Pansinin nyo yung flood control nila doon sementado. Palabas kung saan man estero tutumbukin. Ang Forbes ba at ang Dasmariñas Village binabaha? Di ba hindi? Kasi ginastusan yung flood control. Ginastusan yung drainage system. Bakit yung mga public hindi nila ginagawa yan? Kasi yung pondo, yung pera, mawawala. Wala silang nakaw. Wala silang wala ang ganon. Diba? Yung Global City, yung BGC, pansinin nyo, binabaha ba yan? Hindi. Kasi pinondohan. Meron silang isang malaking tank dyan na kung gaano kalalim, pag malakas ang ulan, doon pumupunta. Kasi pera ang pinagana. Ginastusan para mas maganda. Diyan sa mga kung saan man binabaha, wala na nga maintenance, yung mga kanal-kanal, wala na nga naglilinis. Dapat yan every week, every day talaga eh. May mga nakatoka. Etong lugar, nilinisin yan. Parang paikot lang. Isang department lang dapat na. Gumawa sila isang department. Nakwento lang Mag-organize sila ng isang department. Parang declogging department. Tapos waste management department. Parang ganun. Ikaw supervisor, nakatas ka ngayon. Iikutin mo tong area na to, area na ito, area na ito, area. Hanggat. Araw-araw yan. Kahit man bumagyo, umulan, at least, kahit papano, yung mga kanal-kanal, hindi ganun kadami para mag-cost ng, ng pagbabara. Kasi minsan ganun, di ba? Tsaka napapansin natin, di ba? Alam niyo yung sa may kalsada sa highway, yung papasukan ng tubig, hindi na na-maintain eh. Andun yung mga lupa.
Nilumot na, dinamo na, hindi pinapakialaman. Kasi wala silang pakialam. Oo. Nung bumaha, ayan na. Problema na. Magbibigay ng ayuda. Magbibigay ng pack. Oo, pack, food pack. Bibili, iba-budgetan. Kumita pa sila. Kasi bibidding yan eh. Magkano bidding mo? Sobra tayo ng 100. Pera na yan. Makwento lang. Tuloy. Ito, tingin ko, panglilihis lang ito sa tunay na issue Tama. ng pagbaha. No? Tama. Pinagyabang pa nga ito ni President Bongbong Marcos nung sa isang zona niya, no, na meron ng 5,000 plus na flood control projects. Pagdating ng 3 araw ng kanyang zona, na fact check siya ng kalikasan at bumaha. So ang tanong ngayon ng taong bayan, saan yung mga flood control projects? At nakita na natin, ang daming DOS projects, daming substandard projects. Yun ang tunay na dahilan. Hindi yung Dolomite projects na yan. Opo, nakikita nyo po ba na dahil hindi comprehensive, hindi magkakaugnay yung mga possible na mga flood control projects, kaya ang dahilan parang pinipingpong lang yung tubig baha at the end, imbis na hindi magtipunog, hindi magkaroon ng mga pagbaha dito sa mismong pinakasyudad, imbis na ma-release sa karagatan, sa karagatan, kaya po ito yung nagiging dahilan na nalubog tayo sa tubig baha dahil hindi komprehensibo yung ating flood control. Tama yan, no? Hindi na nga komprehensibo, pinurakot pa yung pera. Yun! Natumbok mo, attorney. Kaya marami akala nila itong mga namumuno na pinapatriot nila ay magagaling. Hindi ho, gagastos ho yan. Yung iba dyan, gagastos ng 3/4. Pero yung 1/4, nakimkim pa rin yun. Pero, wala namang problema doon kung maayos naman talaga. Di ba? Kung maayos yung, kaysa naman yung iba, halos ayaw gastusin eh. Namumblema ngayon taong bayan. Apektado taong bayan eh. Kaya kung maaari nga, dito nga lang tayo nakakita sa ibang bansa ho, pag Prime Minister, parang ilan lang yung mga opisyalis, di ba? Dito kasi sa atin, ang dami. Meron ng presidente, vice-presidente, senator, may congressman, meron pang mayor, vice mayor, konsehal, barangay tanod, kagawad, etc. Imbis na yung pondo, hindi na umiikot sa circle of friends, nauubos. Wala na. Tapos sasamahan pa ng mga kontraktor, sasamahan pa ng mga durubong kontraktor. Kawawang Pilipinas. So ito, mapunta tayo dito. Saldico, walang balak bumalik para harapin ang kaso niya? Title ho ito. Hindi ko alam kung ano ang usapin dito. Kayo ho ba, nakikitaan nyo ba na pag-uwi itong si Saldico? Kaya pa nilang pauwiin at ipaharap ito sa investigasyon? Kasi kung siya ang iipit at maiipit lang dito, mas ikabubuti pa nga niya, magtago-tago na lang. Kasi kawawa siya kung hindi niya kasama yung amo niya. Kasi ididiin talaga siya eh. Ididiin talaga siya. At kasi nga yung amo niya, wala na. Hindi na kasama sa script. Wala na sa cast ng mga usapin. Puro Saldico na lang. Kawawa talaga si Saldico dito. Kaya nga it's for a limited time period. Kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre ito yung tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito. So ito tutulong lang doon sa Ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita agad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. May timeline po ba kayo kung for this for the ICI to do its job? For example, 1 year, 2 years? 2 years po. 2 years. 2 years po. Okay. Ilang kong Yes. Sino po ang sunod? Magtatanong? Sir, Yes. good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. Malaki po ba yung pagkakaiba nung version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong De Lima et al. May pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate?
Okay. Isang dinagdag ko pala, buti din ng sa akin, Tina, is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na immunity from suit, no? So nilagay po natin yan doon sa bill na final natin, no? So kung ano yung nakita ko noong Senate hearing, dinagay ko na sa bill ko para pag nag-bycam, at least nandun na sa bill natin. Opo, sir. Tapos ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Sabi po ni Kong Plato, this November ay Yes. patapusin na dito Yes, sa so House. hopefully, bago mag-break for Christmas, magkakaroon ng BICAM at ma-approve yung bill na dumaan na sa BICAM. Opo. Sir, kasama na po doon yung pagdaan sa APRO? And ito kasi ikukuha na muna ito ng budget dun sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to it. But since 2 years po yung buhay nito, so next year? Yes, next dadaan. budget hearing, yes, isasama na natin siya sa budget for the next budget. And syempre, yung executive branch will include it in their NEP for the next year. Opo. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important, especially yesterday, napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni congressman former congressman Saldico. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Tama. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman sila pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niya gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin. I think mali yun. So, yan maliwanag sa maliwanag Si Kong Tioby na ho ang nagsalita rito na naniniwala siya na parang ayaw bumalik ng bansa nitong si Ko. So, yan, kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli pakilaging share. Bye-bye!